Have a great people of God. Welcome to my channel, Sir Anton Channel Info. Mga bago pa lang dyan, don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell para ma-update kayo sa mga next presentation, PowerPoint presentation, modular presentation. Especially mga estudyante ko sa grade 9 level and grade 11 junior high school. Mga Lyceans ng Catholic School. Liceo de San Pablo. Shout out sa mga estudyante ko, lalo na sa mga grade 9 students, Saint Teresa Avila and Saint Bonaventure. Sila po yung mga turuan ko kayo, grade 9 students, especially in religion. Now, in today's topic, chapter 6 in your book, religion book, struggling with moral evil, sin. Ito po ang ating pag-aaralan ngayon tungkol sa kasalanan. But sin, when do we commit sin? Ito po yung ating pag-aaralan ngayon at pagmulayan natin upang maunawaan natin kung bang ibig sabihin ng kasalanan. Bakit tayo naagawa ng kasalanan? How to avoid sin. Now, in this topic or lesson, about struggling with moral evil sin means struggling sabihin ay araw-araw in our day-to-day life tayo ay ikipagpuno, tayo ay nakakanas ng mga puso. Kaya we are struggling with moral evil, which is sin. Pero sabi nga dito sa opening statement na ito, so whoever is in Christ is new creation. Tayo ay sa Panginoong Jesus na tayo ay bagong nilalang, the new creation. The old things have passed away. Behold, new things have come. So, sabihin, tayo ay tinubos ng ating Panginoong Jesus. Kaya tayo ay bago na. Yun. Old things have passed away. And all this is from God, of course, God Himself, the Almighty One, who has reconciled us to Himself through Christ. Ang Diyos mismong gumawa ng paraan. Siya mismo ang gumawa ng bagay na ito upang tayo ay muling bumalik sa Kanya. And given us the ministry of reconciliation. Magawa ng paraan ng Diyos kung paano tayo bumalik sa Kanya. So we are ambassadors for Christ, God revealing to us. We employ you on behalf of Christ, be reconciled to God. And through Christ, lamang the only way, the truth, and the life. Para tayo ay makabalik muli sa Diyos. Be reconciled to God. For the sake He made Him to be sin who did not know sin, so that we might become the righteousness of God in Him. Nasa 2 Corinthians chapter 5, verses 17, 18, 20, and 21. The letter of Paul to the Corinthians. Now, as I mentioned a while ago, ang Diyos mismo ang gumagawa ng paraan para tayo ay bumalik sa Kanya. To reconcile with Him, God. The divine mercy. So every 3 o'clock prayer or the divine mercy, dinarasan natin the Universal Catholic Church. Now, we know that every 3 o'clock is a prayer, divine prayer mercy. So at the end of that prayer, and that's sabay natin binibig, Jesus, we trust in you. Now, in the divine mercy, sinabi nga ni Jesus na siya yung immeasurable divine mercy. Ang ibig sabihin, yung Diyos ay walang hanggan ng awa. God's mercy, God's compassion is a love more powerful than sin na mas makapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos sa mga kasalanan natin. Stronger than death. Remember that. God Himself created us because of His love and goodness. That is why love is more powerful than sin. When we realize that God's love for us is not cease,
in the face of our sin or recoil before our offense, let's always remember, but becomes even more attentive and generous. Yun ang Diyos. Handang makinig sa atin. At generous, mapagbigay. Alam niya ang ating mga pangailangan. Alam niya rin ating kahinaan. Kaya ang Diyos ay laging nakikinig sa atin. Yung nga lamang, kulang natin ay hindi tayo nakikinig sa Kanya. Kailan ba dapat tayo mag-attend sa Kanya at maging genuine? Dapat na araw-araw. Because God always give us a blessing. The gift of life every day. Dapat maging attentive tayo through prayer. Pamagitan natin mga panalangin. Ang sabihin mo. Dapat ibalik din natin na ang Diyos ay attentive sa atin. Generous, dapat tayo ganun din. Because every day is a gift of life. Binibigay sa atin ng Diyos. Ganda. He shared the gift of life. So, far as was the passion and death of our Lord, the Word made flesh, consented to redeem us at the price of His own blood. What does it mean? Ito yung tinatawag na the Word was made flesh. Mismo ang Diyos ay nagkatawang tao upang makipamuhay sa atin, upang tubusin na ating mga kasalanan. He redeemed us by His precious blood, His own blood. And in gratitude, dapat ay sambitin natin ng merong pasasalamat sa Diyos. Exclaim in gratitude. Yes, the Lord is rich in mercy. And even the Lord is mercy. Dapat ating nasambit sa Kanya na may kagalakan at pasasalamat. Because the Lord is full of mercy and compassion. He's a compassionate Lord. The Lord is mercy. God is full of mercy, compassionate God. So, ganun kadakila ang Diyos. Very generous sa atin. Nga lamang tayo ay pagkulang natin. Balik sa Kanya, tayo dapat salamat. Generous through our prayer. So, nung April 7, 2013, sa homily mismo ni Pope Francis, Divine Mercy, stand po ito ng Divine Mercy. Ito po ay right after the resurrection, no? Yung mismong Resurrection Sunday, following Sunday ay ito po ay kapistahan ng Divine Mercy. Ito nga po ay inikir ng simbahan sa pamumuno ng dating Santo Papa, ngayon ay Santo na Pope John Paul II. Every second Sunday ng Easter ay to celebrate the divine mercy. The Lord is rich in mercy, compassion. So God's patience is to call forth in us courage to return to Him. So magkaroon sana tayo ng lakas ng loob sa gitna ng ating mga kahinaan at kasalanan. Alam naman natin, it is there in the wounds of Jesus that we are truly secure. Tinubusan tayo sa kanyang mga sugat. Sa pamagitan when Christ died on the cross, He died for us, for you, for all of us, to save us, to redeem us. Kaya nga every time kapag tayo ay griwang ng mahal na araw, tayo ay nagdadaan ng krus, Via Cruz. Anong sinasabi natin doon? Tayo naniniklod, tumulod tayo na. Ang ating tugon ay kapag sa pamagitan ng krus ay tinubos mo ang mundo. Sabi natin, sa pamagitan ng krus, tinubos mo ang mundo. That's the boundless love of His heart. Now this is important, dear student. The courage to trust in Jesus' mercy. Na every day, gawin natin habitual awareness na araw-araw ay inaanyayahan ng Diyos bumalik sa Kanya sa gitna ng ating mga kahinaan at mga kasalanan. Always trust in Jesus' mercy. To trust in His patience because God is patient. Ang Diyos ay naghihintay sa atin. Hindi nagsasawa na maghintay sa atin. Seek refuge always in the wounds of His love. Alam mo naman natin, tayo rin ay wounded inside. Deep in our heart, tayo lahat ay may mga sugat. Wounded. But in Jesus Christ,
karoon tayo ng seguridad, security. Tayo ay hindi niya papabayaan kasi bumalik lamang tayo sa conversion, total conversion. Ano man mangyari sa buhay natin, let us not lose hope. Tayo mawala ng pag-asa. Magkaroon pa rin tayo ng lakas ng loob sa Diyos na humingi ng tawad. To feel sorry for our sin. Now, let us remember that in following Christ is always in the context of human sinfulness. Hindi naman natin ito may kakailan. And God's healing, reconciling love. Let's remember this. Sa ating mga kahinaan, ay naroon pa rin yung binibigay ng Diyos sa atin na kagalingan, ang reconciling love. Because love is more powerful than our sinfulness, than human sinfulness. However, sin is breaking our fundamental loving relationship with God. Hindi lamang sa Diyos, sa ating kapwa, lalo sa mga sarili natin. Na ito yung, ibig sabihin ng break, ito yung hadlang, ito yung unti tayong sinisira sa pamagitan natin kasalanan, kung tayong lumalayo sa Diyos. Sinisira unti ang ating relasyon sa Diyos, sa ating kapwa, lalo sa mga sarili natin. So, ito ay laging hamon sa ating araw-araw, moral living, daily. Maging aware tayo sa mga occasions of sin, mga okasyon ng mga kasalanan. Pagkat naman natin na everyday, tayo ay pagbuno, struggling. Tayo ay we are sacrificing. We are always in fighting, struggling with sin. Well, despite of this difficulty, following and that our sins free, we must realize that the primary reality for Christian, it is not human suffering and sin, but God's healing and forgiveness of sin. Ito nga ay sa Catechism for Filipino Catholic, number 1761. Let us focus on God's healing and forgiveness of sin. Ito turo sa atin ng simbahan. Now, in this session, in this period, let us focus what is sin. Yung tanong, ano ba ang kasalanan? When do you commit sin? At kailan tayo nagkakasala? Let's remember, my dearest mga kapanalig na pananampalataya ating Panginoong Yesus. Kung ating pagmamasdan, sin as an eye in the middle. Take note of that. Sin as an eye in the middle. At therefore, sins are occasions when we fail to love others because we think only of ourselves. We think only of ourselves. Ibig sabihin ay nagiging focus tayo sa sarili natin. Nagiging makasarili tayo. Kaya tayo nagkakasala. Itong ay, sabihin niyan, tayo yan, ikaw yan. Ikaw mismo, ako mismo, yung nagkakasala. Every time we commit sin, we think only of ourselves. Yung makasarili tayo. Kaya yung salitang ay, sabihin niyan ay, pagka makasarili. Pagka makasarili, in a sense, tayo ay naging self-centered. Halimbawa na lamang, kapag tuwing tayo ay bubuli, lalo na mga kabataan ngayon, tawag natin bullying, kapwa estudyante sa class. Alam naman ninyo na ito ay batas na ngayon. 2013, ito ay batas na nakubahan at lahat ng estudyante. Nonoy Aquino, itong Act of Anti-Bullying Law, 2013. So, mag-ingat tayo mga kabataan dito. Hindi lamang ito kasalanan, kundi ito pa isang batas na pwede tayong managot. Meron tayong responsibilidad kapag ginawa natin itong bagay na ito. Pangungutya, name calling, tinatawag natin sa hindi niya pangalan. Ito yung mga panginis, pang-aasar, name calling. Then, sexual abuse,
Mga adult, ganun din. Ano yung marital infidelity? What does it mean?